Sound check. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naghihig ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Kami Nang kami manalangin tayo. Aming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon ay Huwebes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkulang. Lahat ay
Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. At sa ating banal na misa ngayon, atin po pasalamatan ng ating Panginoon sa pagkunita natin sa 40 years na binisita po tayo dito ni Saint John Paul II. No? So 40 years. So February 18, yan, historical po sa atin yan. Pasalamatan natin ang Diyos na binisita tayo ng isang santo na ngayon. At 65 years ago din, meron din pong ipinanganak. Kaya po, happy birthday din po kay Ate Babes, no? Ngayon po ay birthday niya. 65 years ago. Ama naming makapangyarihan, sa mga ginagawa pangunahan at sa iyong upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyong magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganahan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinundo ninyo ang kautusan ito, iniibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at ang kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo.
Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laking at hikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamaking ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Panginoon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahuan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umihim. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tutupin. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis at ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid ko kay Kristo,
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Valentine's. Kasi itong kapatid natin dito, tuwing nakikita po kami, no, lagi niya akong ginigreet, Happy Valentine's, Father. Okay. Pero dapat naman ganon, di ba? Kung sinasabi natin, sana araw-araw ay Pasko, dapat sana araw-araw ay Valentine's Day din po. No? So, tuloy lang ang pagmamahalan, tuloy lang ang buhay. Sa araw na ito, napakaganda po ng sabihin natin ng reminder ng ating Panginoon para sa ating lahat. No? Reminder. Lahat naman taan mga bagay ay reminder, no? Dahil halos wala namang bago, no, sa atin nangyayari. Lahat ay puro reminders. Okay. Reminder kung paano tayo maging maayos na tagasunod ni Kristo o disciples of Christ. Yan ang kinakanta lagi, no? Eu seguirei, seguirei, onde for. Alam nyo yan? I will follow Him. I will follow Him wherever He may go. There isn't an ocean too deep, or high as the mountain can be. He is my destiny. Di po ba? No? So, I will follow Him wherever He may go. Pero totoo ba talaga to? No? Minsan nga, I will follow Him pag maayos lang. Pag hindi na maayos, Lord, goodbye. No? So, kailan tayo sumusunod ng talagang kahit saan siya pupunta? No? Kung ano yung gusto niyang mangyari sa atin. Hanggang saan lang tayo sumusunod. Kung minsan merong limit yung pagsunod natin sa Kanya. Basta convenient lang sa atin, sinusunod natin. Pero pag medyo mahirap na matikmaan, masakit na, ay Lord, bye-bye. No? So hanggang kailan ang ating pagsunod? Bago ko po talagang magpailalim ng ating ebanghelyo ngayon, o sa aking humiliya ngayon, ay may pong isang istorya, may nabasa pa ako kanina, na napakagandang istorya. Isang tao daw, inaligaw siya doon sa gubat. Alam mo naman kung ano yung gubat, no? Parang desert din. Sa desert, hindi mo alam kung saan ka pupunta, no? Doon sa gubat naman, hindi rin niya alam kung saan siya pupunta. Ang daming na mga punong kahoy doon. Nawala po siya. Naubos na yung dala niyang tubig. Uhaw na po siya. Meron isang doon, kubo. Nakita siya isang kubo doon. Pinasok niyang kubo, walang tao. Naganap siya baka mayroong tubig, no? Wala siyang nakita talaga. Tapos nakita niya sa labas, meron yung bomba ng tubig. Bomba ng tubig, di ba ang tawag doon? Puso. Puso pala yun, yung binobomba. Okay. Meron siya nakita ng puso ng tubig, kaso lang, tuyot naman. No? Yung bang ginaganon niya, binobomba niya, tuyot na tuyot, wala talagang lumalabas na tubig. So pumasok na naman siya doon sa sa kubo, at parang nahiga siya sa pagod siguro, sa kasauhaw, parang nahiga siya. Meron siyang nakita na isang jug ng tubig. May laman. Oo, isang jug. Nung tiningnan niya, may nakasulat doon. Ang nakasulat doon ay ibuhos daw yung tubig doon sa puso, no? Para magkaroon ng maraming tubig. Oo, kailangan daw ibuhos talaga doon yung tubig. Ngayon nag-isip naman siya. Sabi niya, paano kung hindi gagana? Paano kung hindi magpa-function? So, mawawalan siya ng tubig. Tapos, hindi rin magpa-function yun. So, nagkaroon siya ng dilema. Kasi doon sa nakasulat, hindi lang nakasulat na ibuhos ang tubig doon, pero nakasulat din po na pag nakaano na ng tubig, nag-function na yung puso, no? I-refill kaagad yung tubig para sa susunod na gagamit nito. Yun nga lang yung dilema niya, paano kung hindi gagana? Uhaw na siya.
Yun, nag-isip siya, pagkatapos nag-decide siya, sige, susundin ko na lang itong instruction dito. Binuhos niya doon yung tubig. No? Kinalahati lang muna niya. Sabi niya, baka mamaya hindi kagana. Kung magganon siya, hindi wala pa rin. No? So, kailangan talagang iubos ang tubig doon. So, nag-decide siya na iubos talaga ang tubig doon. Yan, binubumba, nagkailang ulit siya ng bumba, nagkaroon po ng tubig. Napakaraming tubig. No? Pasalamat siya, tuwang-tuwa siya dahil nasatisfied siya sa tubig na yon. Nilagyan pa niya yung lalagyan niya ng tubig at nirefill din niya doon yung jug na yon na nakita niya. At iniwan niya ang jug doon sa bahay kubo. Nakasulat pa, siya naman naglagay ng love letter, no? Magtiwala ka, totoo talaga ito, gumagana, basta ubusin mo lang ang nakalagay dito na tubig. Pag natapos mo, no, lagyan mo rin ng tubig para susunod na gagamit. No? So, that lesson is para sa atin, no? Kung nangyari kaya sa iyo 'yun, anong gagawin mo? Iinumin mo yung tubig o ilalagay mo doon sa puso? Mahirap na desisyon, di ba? See? Talagang uhaw na uhaw ka na. Sarili mo na ngayon yung iniisip mo, survival na to. No? Survival na to. Kailangan makainom ako, karoon ko ng lakas, mamamatay ako. Hindi, no? So, mahirap na desisyon. Pero, kung iniisip mo yung ibang tao, iba rin ang maging desisyon mo. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa Ebanghelyo natin ngayon, ito ay sa atin ng ating Panginoon. Kung susunod tayo sa Kanya, no? Kung susunod tayo sa ating Panginoon, kaya sinasabing, I will follow you wherever you may go. Kung talagang galing sa puso yan, pagsunod natin kay Kristo, kailangan isipin nating mabuti yung binigay niyang tips sa atin. Dito mismo sa Ebanghelyo, sinabi mismo ni Jesus kung paano ang tatlong napaka-importanting bagay na ito para sumunod tayo sa Kanya ng taos puso. So, 3 tips para maging maayos na disipulo ni Kristo. Unang-una po, ang sinabi niya dito sa atin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Yan ang pinakauna. No? Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, self-denial. No? Kung ano pa diyan, itanggi mo ang iyong sarili. Ano bang dapat nating kalimutan sa sarili natin? No? Pahirap namang sabihin sa psychology, lalo na sa psychology, no? Sinasabi ka agad sa psychology na, oy, wag mong kalimutan ang iyong sarili. Maraming beses tayo po ay bumabagsak sa buhay natin dahil kinakalimutan natin ang ating sarili. Pero sa ating pong pananampalataya, ang sinasabi naman sa atin ng ating Panginoon, kalimutan mo ang iyong ukol sa iyong sarili, yung self-denial. Pero paano mangyayari ito? Ang sinasabi naman sa atin ng ating Panginoon, na yung self-denial na ito, anong dapat nating itanggi o dapat nating kalimutan sa sarili natin? Yung pagiging mataas natin. No? Masyado maraming beses tayong egoista. No? Masyadong sarili lang natin ang ating iniisip palagi. Para kita yung self-deifying na tinatawag. Self-deifying, yung bang ginagawa natin Diyos ang sarili natin. No? Na tayo ang standard, no, ng buhay para sa ibang tao. Kung ayaw natin, dapat ayaw din ng iba. Kung anong naging desisyon natin, yun lang ang masusunod. Kung minsan mayroong nangyayaring ganyan. Kaya nga sa bahay ko minsan, sinasabi ko sa mga kakilala kong mga tatay o mga nanay, huwag nyo namang pagsabihan yung mga anak ninyo na sabihin ako ang tatay dito, ako ang masusunod. Hanggat dito ka nakatira sa pamamahay ko, ako ang masusunod. No? Ang masusunod dapat kung ano ang tama. No? Ang masusunod dapat kung ano yung wasto. Hindi naman lahat ng katotohanan ng wasto na sa iyo eh. Meron din sa iba. Kaya respetuhin din po natin, igalang natin ang opinyon ng ibang tao. Huwag natin gawing standard ang buhay natin para sa ibang
tao. Yung deifying na tinatawag. No? So, yung kalimutan ng sarili, kalimutan ang ukol sa sarili, self-denial. No? Kasi kadalasan, mahirap talagang sumunod kay Kristo kung masyado nakasentro ang buhay natin, no? Sa sarili lang po natin. Talagang mahirap. Alam na sabihin, oy, minsan nga yung mga bata, pag sinasabi namin na, Toy, pumasok ka ng seminary, magpari ka. Alam mo kadalasan sinasabi ng mga bata, ano ako, sira ulo? Ba't ako papasok? Ba't ako magpapari? Kaya minsan inisip namin, sira ulo ba kami dahil nagpari kami? Ang pagsunod ba kay Kristo, pagserbisyo para sa simbahan, ay isa bang pagiging siraulo? No? Pwede rin siguro, no? Basta para kay Kristo. Lahat ng tao o ibang tao sabihin, wala talaga, hindi talaga normal itong mga pari. Hindi, mga siraulo talaga itong mga pari. Basta kay Kristo, minsan po, iba ang tingin ng tao. Pero yung sinasabi, pagsunod kay Kristo ang number one. Pangalawa po ang sinasabi dito sa ating ebanghelyo na ating Panginoon ay pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Pasanin mo araw-araw ang iyong krus. So kung tingnan natin pasanin ang iyong krus, sino naman yung mga krus mo? Ano yung mga krus mo? Kung tatanong yung mga asawa, sino ang krus mo? Ano ang krus mo? Yung asawa ko, krus ko yan. O ang mga anak mo, mga pasaway mong mga anak. No? O yung mga magulang mo, dahil hindi na rin madali magpalaki ng mga magulang ngayon, di ba? No? Yung mga anak ko minsan, sabi nila yung mga magulang daw yung krus nila. O pwede rin yung katrabaho mo, pwede rin yung boss mo sa trabaho mo, pwede yung nagtatrabaho sa iyo. No? Pwede yung mga estudyante mo, pwede rin yung teachers mo. No? Pwede yung mga kaibigan mo. Pwede sila maging krus sa buhay mo. Pero kung isipin po natin, ang krus na ito ay magdadala sa atin sa kamatayan. At ano ang madadala sa atin ng kamatayan sa krus? Ang ating kaligtasan. No? Ang ating kaligtasan. So, dapat nga pag may krus tayo na pinapasan, isipin natin, ito magdadala sa akin sa kamatayan. Kamatayan sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang Lent, no? Kwaresma, dapat ay mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Magbagong buhay tayo. Dapat magbagong buhay tayo. Kaya dapat yung mga kayabangan natin, yung pride natin, yung mga kasinungalingan natin, no? Yung mga takot natin na magsabi ng katotohanan, no? Yung marami pa mga krus sa buhay natin, mga kasalanan natin, no? Dapat mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, dalhin natin, pasanin natin ang ating krus araw-araw. Dahil ito'y magdadala sa atin sa kamatayan. Kamatayan na magdadala sa atin sa kaligtasan. At ang pangatlo, alam na natin ito, no, ay sumunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya. Maraming beses po mga kapatid kay Kristo, ang dami po nating sinusundan. Akala natin iyan na yung ilaw. Kaya sabi nga, pag may ilaw, huwag kang sumunod. Dahil yung ilaw na yun, kung minsan kumukutitap lang, kasalanan pala. No? Yung ilaw na yan, kung minsan nakita mo, wow, very attractive, very colorful. Pero pagpasok mo doon, ay naku, kasalanan pala. No? Kung minsan, ino-offeran tayo ng magandang trabaho, pero ito naman ay maglalayo tayo sa ating pananampalataya, sa ating Diyos. O di ba, offeran tayo ng magandang trabaho, tapos ito rin pala ay sisira sa ating pamilya. No? Offeran tayo ng malaking trabaho, malaking opportunity, pero yung pala ay maglalayo naman sa ating tunay na kaligtasan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat araw-araw nating nire-renew yan sa buhay natin. No? Kayong mag-asawa, dapat araw-araw nire-renew yung promise ninyo sa isa't isa.
Tulad namin, kami mga pare, lalo na ako, no? Pag nagmimisa ako, nire-renew ko yung commitment ko sa ating Panginoon ng aking pagkapari, ng aking pagkarelihiyoso. Dapat araw-araw yan, no? So ang pagsunod kay Kristo po, dapat araw-araw din po sa buhay natin. So itong ating kaligtasan, itong pagsunod kay Kristo, yan, huwag nating kalimutan lagi, no? Yung kalimutan natin ang ukol sa ating sarili, pagpasan ng ating krus araw-araw at pagsunod sa Kanya. Ang tunay po na disipulo ni Kristo ay yung nakakakilala, yung nagmamahal at sumusunod sa iisang Diyos at Panginoon, ang ating Panginoong Heso Kristo. At yan po ang magdadala sa atin sa kaligtasan at kaligayahang tunay. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Atin pong itutugon, Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang mga kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas na nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ang manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Alalahanin po natin ang sinabi sa atin ng ating Panginoon para maging tunay tayong disipulo niya. Kalimutan ang ungkol sa ating sarili, pasanin ang ating krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Siya ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa langit mo, pangako sa akin, ako na
sa apoy, kahit anong lagim, ako mapipilit, nginig kang sambahin. Nakita ko na ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak mo, naakit ng iyong katawang may sukat, at nang tinanggap kong kamatayan, iba naakit ako sa iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag kang mag-abala, lubhang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y lumalamang pala, walang mapapago, mahal pa rin kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Patayin mo isang kandila. Patayin mo isang kandila. Yan. Sige po. Yung isa lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nagdadalaga pa lang po, batang bata pa. Sumain niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man
sa sarili